Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim o hindi. Ngayon po ay Day 69 at welcome sa ating araw-araw na pagbasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinikayat ko po kayong makibasa at maglilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabilang sa mga nasa paligid ninyo na mga taong disyerto ay mga nagpapanggap na Muslim at gayon din mula sa mga taga-Madina. Sila ay nasanay na sa pagpapanggap na sila ay mga Muslim. Ikaw, Muhammad, ay hindi nakakakilala sa kanila, ngunit nakikilala namin sila. Parurusahan namin sila ng doble at sila ay ibabalik sa malaking parusa. Ang ilan sa kanila ay umaamin sa kanilang mga kasalanan. Hinaluan nila ang kanilang mabubuting gawa ng masama. Maaaring si Allah ay tatanggap ng pagbabalik loob nila. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Kunin mo, O Muhammad, mula sa kanilang mga yaman ang kawang gawa na magdadalisay sa kanila at magdaragdag sa kanila ng kabutihan. Manalangin ka para sa kanila. Tunay na ang iyong panalangin ay kapanatagan para sa kanila. Si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Hindi ba nila nalaman na si Allah ang tumatanggap ng pagbabalik loob mula sa kanyang mga alipin, tumatanggap ng mga kawang gawa, at si Allah ang mapagpatawad at ang mahabagin? Sabihin, gawin ninyo ang nais ninyo dahil makikita ni Allah ang inyong mga gawain, gayon din ang kanyang sugo at ang mga nananampalataya. Kayo ay ibabalik sa nakaalam ng nalilingid at hayag at ipaalam niya sa inyo ang inyong mga ginagawa. Ang ilan naman ay pinalugitan hanggang sa dumating ang utos ni Allah kung parurusahan ba sila o tatanggapin ang kanilang pagbabalik loob. Si Allah ang nakaalam at maalam. Yaong mga nagturing para sa kanilang mga sarili ng isang masjid upang maminsala at maghasik ng kawalang pananampalataya at pagkakawatak-watak sa mga nananampalataya at bilang himpilan ng sino mang nakipagdigma laban kay Allah at sa kanyang sugo noon pa. Sila ay nanunumpa. Ang hinangad lamang namin ay kabutihan. Si Allah ay sumasaksi na sila ay mga sinungaling. Huwag kang magtaguyod ng obligadong pagdarasal dito kahit kailan. Ang masjid na itinatag sa kabutihan sa simula pa lamang ay mas karapat-dapat na pagsagawan mo ng obligadong pagdarasal. Naririto ang mga taong nagnanais na magpadalisay. Minamahal ni Allah ang mga nagpapadalisay. Ang siyang nagtayo ng kanyang gusali dahil sa takot kay Allah at kaluguran niya ay mas mainam ba ang nagtayo ng kanyang gusali sa dulo ng bundok na magigiba na at kapag ito ay nagiba ay isasama siya nito tungo sa apoy ng impyerno? Hindi ginagabayan ni Allah ang mga makasalanan. Ang gusaling kanilang itinayo ay patuloy na magdudulot ng pagdududa sa kanilang mga puso hanggang sa tumigil ang kanilang mga puso. Si Allah ay nakaalam at maalam. Tunay na si Allah ay bumili sa mga mananampalataya sa kabilang buhay at ari-arian na ang kapalit nito ay para sa kanila ay paraiso. Nakikibaka sila sa landas ni Allah, kaya sila ay pumapatay at napapatay sa labanan sa pakikibaka sa landas ni Allah. Pangako niyang totoo sa Torah, Ebanghelyo at Quran. Sino pa ba ang higit na matapat sa pangako liban kay Allah? Tanggapin ninyo ang magandang balita ng pagbebenta ninyo. Ito ang dakilang tagumpay.
Ang mga nagbabalik loob, mga sumasamba, mga pumupuri kay Allah, mga naglalakbay para sa Kanya, mga nakayukod, mga nakapatira pa, mga naguutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan, at mga hindi lumalampas sa mga hangganan ni Allah. Bigyan mo ng magandang balita ang mga nananampalataya. Hindi marapat para sa propeta at mga nananampalataya ang humingi ng tawad para sa mga nagtatambal kay Allah, kahit pa sila ay malalapit na kamag-anak, matapos na maging malinaw sa kanila na sila ay mga mananahan sa impyerno. Ang paghingi ng tawad ni Abraham para sa kanyang ama ay dahil sa pangako niya sa kanya. Ngunit nang naging malinaw sa kanya na ito ay kalaban ni Allah, ay itinakwil niya ito. Tunay na si Abraham ay maawain at matiisin. Si Allah ay hindi magliligaw sa anumang nasyon na ginabayan niya, liban na lamang na nilinaw muna niya ang mga dapat nilang iwasan. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay maalam. Tunay na kay Allah ang pagmamay-ari sa kalangitan at lupa, bumubuhay at bumabawi nito, at wala kayong tagapagligtas o tagatulong liban kay Allah. Tinanggap na ni Allah ang pagbabalik loob ng mga propeta at ng mga lumikas mula sa Makkah patungong Madina at ng mga Muslim na taga-Madina at mga sumunod sa kanya sa oras ng kahirapan, matapos na ang puso ng ilan sa kanila ay kumiling sa pagdududa, at pinatawad niya sila. Tunay na siya sa kanila ay mabuti at mahabagin. Pinatawad niya rin ang tatlong nagpaiwan at hindi sumama sa labanan na sina Kaab ibn Malik, Hilal ibn Umayyah at Murara ibn Rabia, nang halos sumikip ang lupa sa kanila sa kabila ng lawak nito, at ang kanilang mga sarili ay nanikip din, at naisip nilang walang masisilungan mula kay Allah kundi tungo sa Kanya. Siya ay tumanggap ng pagbabalik loob nila upang sila ay magbalik loob. Tunay na si Allah ang tagatanggap ng pagbabalik loob at ang mahabagin. O mga nananampalataya, katakutan niyo si Allah at maging kabilang sa mga makatotohanan. Hindi marapat para sa mga taga-Madina at mga nasa paligid nila na mga taong disyerto na sila ay mananatili sa paglisan ng sugo ni Allah, o kaya ay uunahin nila ang kanilang mga sarili kaysa sa Propeta Muhammad. Ito ay dahil sa sila ay hindi nakatikim ng uhaw o pagod o gutom sa landas ni Allah, o naglakbay sa anumang lupa upang galitin ang mga hindi nananampalataya o magdulot ng pinsala sa kalaban, liban na lamang na ito ay itatala para sa kanila bilang mabubuting gawain. Tunay na si Allah ay hindi magpapawalang saysay sa gantimpala ng mga gumagawa ng mabuti. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.